yung mga OLA na ina-applyan natin, sa totoo lang, yung mga number natin, pinagkakalat ng mga yan. Biruin mo, nung simula na nag-review na ulit ako, nagsimula ako mag-OLA review, syempre yung number ko, kung saan ko ina-apply. Ang dami na nag-o-offer sa akin, na iisa yung pinanggagalingan na text, pero may iba't ibang mga OLA na binabanggit. Saan ang gagaling yun, di ba? Sa mga OLA rin. Alright, welcome back, magandang gabi mga kadyani. Muli, bago tayo magsimula, ay maglalambing lamang po ako sa inyo. Napaki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito sa usapang online lending app. So yun nga, yung mga number natin na yan, na ginagamit natin sa pag-apply, may nagtanong sa akin doon sa GC ko, bakit daw nalalaman ng ibang mga OLA yung number nila at panay ang offer at panay din yung mga kung ano-anong mga messages sa kanila ng iba't ibang mga number, paano raw nalalaman, paano raw nakukuha. Kung once mag-apply tayo, tandaan nyo, hindi safe ang number natin sa mga yan. Kahit yung mga info natin, for reality talk lang, hindi natin alam kung saan ginagamit ng mga yan. Biruin mo, nung nag-review na ako, ang huling in-applyan ko na talagang nagtagtad ng messages sa akin ng mga promo loan offer, yung Quickla, nung nakaraan pa. Iba rin yung si Pinoy Peso, yung nakaraan doon sa kong channel, sa second channel ko. And then yung Quickla, ang daming iba't ibang OLA nag-o-offer. Tapos iba't ibang mga number, pero ibang OLA rin. Kumbaga same number, pero ibang OLA na babanggitin nila pagka nag-o-offer sila. Sample nito, pakita ko sa inyo itong itong isang itong PT notice na yan. Alam ko marami nakaka-receive din siguro sa inyo ng ganito, Itong PT notice na to, hindi ko alam kung saan ginagamit yung na yan, yung pangalan na yan, yung number na yan, yung details na yan, hindi ko naman makita. And then, nung tinignan ko siya, nung February, nung Friday, ng September pa ito, unang na-message sa akin itong PT notice na to, una nag-alok sa akin ito, Bene. Okay? Tapos itong huli lang, nung nakarang Friday, may nag-message sa akin itong Pinoy Peso app. So, by that time, linggo, hindi ako nagkakamali, linggo ako nag-apply ng Pinoy Peso. If I remember it correctly, kung linggo nga. And then, ito nga, yung PT notice na yan, siyempre, isang number pang gagalingan yan, nag-aalok din sa akin ng offer. At tinanggihan ko nga yung offer ng Pinoy Peso dahil malaki yung kakata sa akin. Kasi itong si Bene, nung in-applyan ko rin yan noon, sinubukan ko, PT notice din yung nag-message. And then ito pa, pakita ko sa inyo, yung ePerash na kung saan, nagme-message din sa akin, gamit yung number ng ePerash, pero ang nag-o-offer ng loan ay si Pera Lending. Kasi wala na sila sa Play Store Hindi na sila nakikita ron. Once na i-search nyo sa website ng Google, pag sinusearch sa ePera, doon mo makikita si Pera for You, Pera Lending, tsaka si Loan mo to. Ito sila Pera Lending, sa U-Peso yan. Diba? Kaya wag na kayo magtaka kung bakit maraming nakakaalam ng number ninyo. Best example na sabihin natin na iba-iba yung OLA, pero iisang kumpanya, kahit na iba rin yung mga lending companies na nakalagay sa Play Store nila. Sample natin na ito at the best example ng OLA na akala nyo magkakaiba pero magkakapatid talaga, like yung na-raid sa Makati, yung kay Rendon Labador, diba? Ang na-raid doon, Zip Peso, Bali Loan, Lemon Loan at Wopera. Gayong magkaiba yung dalawang yan. Si Zip Peso, sa pagkakaalala ko, is Plus Cash ba or Treasure ba? Basta dalawang magkaibang OLA, si Plus Cash 101 at si Treasure Bowl Fintech. Yung kung si Bali Loan ba yun o si Zip Peso, basta magkaibang. Pero nung ni-raid sila, ina-apply nila for lending company by that time is si Golden Coin Lending, di ba? Kaya once mag-apply ka kay kunwari kay Zip Peso, huwag ka na magtaka kung o-offeran ka ni Lemon Loan. Huwag ka na magtaka kung kapag ikaw may utang kay Zip Peso tapos nag-text sa'yo si Lemon Loan, ganun. Kinakalat na nila yan. Kasi mostly naman talaga sa mga OLA ngayon is, sabi nga nila, is magkakapatid, kahit magkakaiba ang pangalan. Lalo na yung mga 7 days ngayon na nagkakalat, yung mga matataas ang interest,
yung mga may issue ng mga harassment, di ba? Pansinin nyo na lang kung ano yung maraming issue, halos sila yung pare-pareho. Ito si ano? Itong si sample natin si Fast Cash tsaka si Mr. Cash. Titignan parang magkaiba, di ba? Pero pag nag-message sa inyo, almost same sila ni Mr. Cash tsaka ni Fast Cash kapag nagsasabi na magpapadala ng demand letter. Di ba? Marami kasi naka-receive na message o comment at nakikita ko sa mga Facebook group na halos same talaga. Same na same si Fast Cash tsaka si Mr. Cash ng body of messages. Kumbaga kung ano yung form ng message na yun, parehas din silang dalawa. Kaya huwag na kayo magtataka kung bakit, paano nakukuha ng OLA yung mga number natin? Ang dami nag-o-opera sa akin. Kaya ako hindi na nagtataka bakit ang daming tumatawag sa akin ngayon iba-iba number eh. At sigurado nararanasan din yan ng mga lehitimong OLA reviewer natin. Naiwan ko lang sa mga OLA promoter, baka gumagamit talaga ng isang bakanting cellphone na kung saan yun lang, parang ito yung ginagamit ko sa pag-apply ng OLA para ma-review doon sa isang channel, second channel, Sir Johnny 2.0. And then, payo ko sa inyo, kapag yan kasi, na-access na nila ang ating mga cellphone, tapos magtataka kayo, paano nakukuha yung mga contact reference natin, kahit anong gawin nyo, kahit burahin nyo pa yung OLA na yan, ito real talk lang, nakakuha na sila ng number sa atin. Kasi once na in-allowed natin yung OLA, dinownload natin at in-install at in-allowed natin, lahat yan papasok na doon sa system nila. Papasok na yan doon sa malware na nailagay doon sa OLA. Yung malware na yun yung mag-a-access sa lahat ng kailangan nila na makuha ang informasyon sa atin. Ultimo mga tumatawag lang sa atin, maaaring mga nag-deliver ng mga order natin, di ba? Kung sino-sino mga tumatawag, ayun, nakukuha nila number. Kaya nga pag ina-allowed natin yung contacts, yung mga messages, yung mga text, tapos yung mga call logs history natin, yung mga calendar, lahat yan na-access nila. Ngayon kapag may nagsasabi na mabubura na Madoya kapag in-install at clear cache tapos nag-clear data, mawawala na raw yan bago mag-due date. I doubt. Ako kasi nagkwento noon, no? Kasi yung nagkwento nun, medyo diskumpiyado rin ako doon sa vlogger na yun eh. Hindi ko nga alam kung saan talaga siya eh. Promoter, tapos the same time, galit din sa mga, nangaharas. Unlike doon sa mga legit na mga OLA reviewer. Siyempre, i-advise ko sa inyo, i-refer ko sa inyo mga legit na OLA reviewer. Number 1 si Ate Red, Tim Marcos, Pat Quinto, Mami Yam. Yan lang mga legit na mga OLA reviewer na hindi nagpo-promote ng OLA. Walang nakukuhang komisyon, wala rin kayong nakukuhang komisyon. Totoo lang, pag may nakalink dyan, yung mga OLA reviewer niya, basta may nakalink sa description, sa comment, may komisyon niyang mga yan. Doon sa mga OLA na pinopromote nila. Kaya huwag nyo na sabihin hindi sila po-promote. Huwag na sila mag-alibay, please lang. Then, yung mga number natin, totoo lang, nakakalat na yan. Kahit sa mga Pogo, kasi minsan nakaka-receive din ako ng messages sa akin dito na sugal eh. Hindi naman ako nag-online games, hindi naman ako nag-online sugal, hindi naman ako mahilig sa mga ganon. Kaya sabi ko, okay, pinamimigay, pinagkakalat. Kaya medyo peligroso talaga yung pag-apply natin dito sa mga OLA dahil yung info natin, yung mga number natin, yung mga tumatawag sa atin is tawag doon, nawawalan ng private concerns dahil pinapakalat nila sa kung saan-saan. At kung saan-saan din nila gagamitin yan na maaari na pang blackmail sa atin kapag may tinatawagin sila sa mga contacts natin. Tapos yung mga offer na yan, sila lang din yan. Halos same lang ng procedure at system nila. So yun, sana nakatulong video ito muli. Maglalambing po ako sa inyo. Napakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.